Bilisan mo, bilisan! Malapit na magsimula ang job fair. Buntis ako. Nuanuan, tapos ka na ba? Nuanuan, malapit na ang job fair. Sige, sige. Darating na ako. Nuanuan, narinig ko na ngayong araw, ang Duke ng Imperio Group ay personal na darating para mag-recruit. Ang Duke ay bata pa, pero nasa tuktok na ng Forbes list. Kung mapansin ako ng Duke, kahit maglinis ng banyo sa kumpanya niya, willing ako. Sino ba talaga ang lalaki noong gabing iyon? Bakit ako nabuntis? Tito, ang init ko. Nuan. Tara na, bilis. Nagsimula na ang job fair. Ikinalulugod namin na imbitahan ang Duke ng Imperio Group na dumalo sa job fair na ito. At ngayon, tawagin natin ang Duke. Totoo palang dumating ang idol ko. Sabi nila, ang Duke hindi lang mayaman, gwapo rin. Ewan ko kung totoo. Syempre totoo iyon. Nakita ng tiyuhin ko ang Duke. Pero sabi nila, allergic ang Duke sa mga babae. Talagang sulit ang aking idolo. Dapat tingnan lang mula sa malayo, hindi pwedeng lapitan. Ito ba ay isang pagtitipon ng mga tagahanga o job fair? Hindi mo maintindihan, ang lalaking tulad ng Duke, kahit na ang pinakasikat na lalaking artista ngayon, hindi karapat-dapat magsilbi sa kanya. Dumating na! Sa lahat ng mga babae, bawal lumapit sa Duke sa loob ng 1 metro. Tapos na ang huling bayad sa tuition. Makukuha ko na ang diploma. Nako, anak, saan galing ang perang ito? Ito ay pinaghirapan ko noong bakasyon sa construction site para sa tuition ko, ma. Malapit na akong graduate. Nako naman, nagtatago ka na ng pera, di ba? Ma, saan galing ang perang ito? Ibigay mo sa akin pang renta. Ma, ako ang tunay mong anak. Pakiusap, ibalik mo sa akin ang pera. Kung hindi, hindi ako makakapagtapos. Lumaki na ba ang pakpak mo? Pinagod kita sa pagpapalaki sa'yo. Ngayon lumalaban ka na sa akin. Naglakas loob kang humingi ng pera. Oy, Wang Jia. Bumaba ka para maglaro ng baraha. Kailangan kong makaipon ng pambayad sa tuition sa pinakamabilis na panahon. Ito na lang ang paraan. Ginoo, gusto mo ba ng alak? Ate, first time mo ba dito? Bakit hindi kita nakita dati? Oh, Tagay. Ilang alak pa? Bibilhin ko lahat. ito pa. Kailangan mo ba? Pwede ko bilhin. Pero ate, hindi mo ba alam ang rules sa inuman? Pag binili ko, kailangan mong sumama sa akin, uminom. Hindi ako marunong uminom. Ikaw talaga, ang allergy mo sa babae, hindi pa gumagaling. Bibigyan kita ng magagandang babae ngayon, bro, para ma-break mo ang rule mo. Isuot mo ito. Lumayas ka. Wala akong interes sa mga babaeng ito. Hoy, huwag kang umalis. Ikaw, matandang binata. Subukan mo naman. Talagang hindi ako marunong uminom. Haha, talagang scholar ka. Ang pure mo. Hindi ko na ibebenta ang alak.
Anong hinihintay mo? Habulin mo. Tumakbo ka naman. Kuya, Sagipin mo ako. Hindi ako nag-allergy. Bro, akin ang babaeng ito. Lasing siya. Nagtatampo lang kami. Halika rito. Lumayo ka na. Lumayo ka. Kuya, hindi ko sila kilala. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba narinig na hindi ka niya kilala? Sino ka? Anong pakialam mo? Siya. Mukhang siya ang pinakamayaman sa Kyoto. Di Xiaoju. Hindi natin siya kaya. Takbo! kuya, salamat po. Lagi akong nahimamatay kapag lumalapit sa babae. Bakit noong yakap ko siya, walang nangyari? Baka... Dito na tayo magpahinga ngayong gabi. Bukas, ihahatid kita pa uwi. Tito, ang init ko. Ang yaman ni Ginoong D, sobra. Pero wala siyang babae sa buhay. Kapag may babae siyang nahawakan, mahihimatay siya. Kapag nakatagpo na siya ng tunay na pag-ibig, saka lang siya pwedeng magpakasal at magkaanak. Ay naku, lasing na ako. Nagawa ko pa ang ganitong kahindik-hindik na bagay. Talagang may milagro na nangyari. Hindi ka ba allergy sa mga babae? Nagtataka rin ako. Bakit siya lang ang pwedeng lumapit sa akin? Soon, Wan. Maghanda ng bigay kaya. Sige po. Ang job fair mamaya. Kailangan mong personal na pumunta. Bro, talaga bang pakakasalan mo ang babaeng iyon? Anong ibig mong sabihin? Hulaan mo kung ano. Tinatanong niya kung magkano ang dowry. 100 milyon. Tinawagan ko ang nanay niya. Hulaan mo kung ano. 100 milyon agad. At gusto pa ng kotse at bahay. Ang laking halaga. Kaya pala siya ay isang babaeng ganun kamaterialista. Kanselahin ang pag-aalay. Ang pamilya D ay hindi dapat pakialaman ng mga ganyang babae. Ang pumunta sa job fair. Kahit papaano, ang batang ito ay kay kuya. May karapatan siyang malaman. Kuya, Anong college mo? Umalis ka na, huwag ka nang makialam. Nuwan, nababaliw ka na ba sa pag-akyat at ginugulo mo pa si Lord D? May sasabihin ako kay kuya. Ha, tigilan mo yan. Anong sasabihin ni Lord D sa isang mahirap na estudyante? Lord D, itong si Sunuan ay kilala sa school namin bilang pobreng hamak, bulag sa pera, gagawin niya ang lahat para sa pera. Kasinungalingan iyan, hindi totoo. Ano iyon?
Pregnancy test. Diyos ko! Sunuan-nuan. Sunuan-nuan. Buntis ka. Buntis. Buntis si Sunu Anuan, yung kaibigan mo. Estudyante pa siya. Ewan ko kung sino ang nakarelasyon niya. Oy. Hindi mo naman sasabihin na, ang batang ito ay kay Duke, di ba? Ibalik mo sa akin. Duke! Sabi ng isang ito. Buntis siya sa anak mo. Sino bang hindi nakakaalam na si Duke ay allergic sa babae? May ginto ka ba? Nakatira ka ba sa tabing dagat? Ang laki ng pakialam mo. Nuan-nuan, tara na. Huwag na nating patulan. Sunuan-nuan, kunin mo ang pregnancy test mo. Ewan ko kung kanino ang bata sa tiyan mo. Sa tingin ko, palaglag mo na yung bata sa tiyan mo. Baka may mahanap ka pang bagong nobyo. Ang anak ko, ako ang bahala. Sunuan-nuan, tinulak mo ako. Sino? Hayagang nanakit ng kaklase. Ito ba ang disiplina ng paaralan ninyo? Ay, pag-aaway lang naman ng magkaklase. Humingi ka agad ng tawad. Pasensya na, Lord D. Si Sunuan-nuan ay natulog sa lalaki. At nagkaanak pa. Hindi ko siya matanggap. At yung lalaking iyon, sinisira ang imahe ng paaralan. Sa sobrang inis, nasabi ko lang yun. Tumahimik ka. Paulit-ulit na lalaking iyon. Hindi kukuha ang Empire Group ng ganyang empleyado. Ipagawa mo. I-blacklist siya sa lahat ng kumpanya ng D. Pasensya na. Kasalanan ko po, Lord D. Mali ang sinabi ko. Pakiusap, kagra-graduate ko lang. Kung i-blacklist ako ng Empire Group, wala nang tatanggap sa akin. Pakiusap. Ilabas siya. Umalis na kayo. Akin. Noong gabing iyon ay una, Talaga? Narinig ko na ngayon. Ang teknolohiya doon. ay maganda sa pag-aayos. Tito, ano ang ibig mong sabihin? Kung ayaw mong managot, sabihin mo lang. Kailangan ba mong mang-insulto? Sa tingin ko lang, may karapatan kang malaman. Dahil ayaw mong kilalanin ang sanggol, ang sanggol ay akin na lang mag-isa. Xiaomin, tara na. Alamin kung sino si Sun Wanwan. Gusto ko ng detalyadong impormasyon mula pagkabata. Opo. Sanggol, hindi ka gusto ni tatay. Gusto ka ni nanay. Poprotektahan ka ni nanay. Si Wang Mazi sa kapitbahay ay gustong pakasalan ang kapatid mo. Basta bata at maganda ang kapatid mo. Talaga? Tiyak na kaya ng kapatid ko. Ma, bilisan mo ang pag-ayos. Kailangan ko pa bang sabihin mo? Ma nang nagkasundo si Ma at Wang Mazi. Gagawin ito sa loob ng 2 araw. Ma, si Wang Mazi ay 50 taong gulang na. Paano mo ako mapapakasal sa ganyang tao? May karapatan ka bang magsalita sa bahay na ito? Ay, lumaki na ang kapatid ko. Naglakas loob na siyang sumuway. Binibigyan kita ng pagkain at damit, hindi para gawin kang prinsesa. At saka, ang pagpapakasal sa iyo ay para sa ikabubuti mo. Oo, mas matanda si Wang Mazi, pero marunong siyang mag-alaga ng tao. Buntis ako. Buntis ka. Sino ang lalaking iyon? Ang pera na kakatanggap ko lang ay nawala. Utusan ng lalaking iyon na magbayad. Mahalaga pa ba ako sa iyo bilang anak? Sunuan-nuan, huwag kang maging ungrateful. Si Ma ay kusang nagpalaki sa iyo. Dapat kang magpasalamat. Magpakasal ka na lang. Tatanungin kita, papakasalan ka ba ng lalaking iyon gamit ang pera? Tawagan mo siya at humingi ng pera. Naipaliwanag ko na sa kanya. Ang batang ito, ako na ang mag-aalaga. Sabihin mo, kanino ang batang ito na dapat patayin? Gagawin ko siyang miserable. Di Xiaohui. Sunuan-nuan, wala ka ba sa tamang pag-iisip? Alam mo ba kung sino si Di Xiaojue, ang pinakamayamang tao sa Jingdu? Siya ay mahipo ka. Ginoo, naimbestigahan na namin. Pumunta ka na sa ospital at ipa-abort ang bata. Mamaya, pakiusapan mo si Wang Mazi para sa akin. Hindi. Ang sanggol ko ito. Walang sino man ang gagalaw sa kanya.
Di Xiaoju, kahit ayaw mong kilalanin ang ating anak, bilang ama ng bata, sana ay pumayag ka pa ring iligtas siya. Nilinaw na ni Ginoong Di ang investigasyon. Si Miss So ay masipag at mahilig mag-aral. Palagi siyang nagtatrabaho habang nag-aaral. Gayunpaman, may ina at kapatid na lalaki na pera lang ang iniisip. Pumunta para magligtas. Ano? Dali, iligtas ang manugang ko. Nanay, dali, pumunta sa ospital. Habang walang nakakakita, ipapa-abort ang batang ito. Akin. Noong gabing iyon ang una, dahil ayaw mong kilalanin ang sanggol ay akin na lang mag-isa. Pasensya na. Di Xiaoju, kung hindi ka darating mawawala ang anak natin, ikaw darating ka ba? Sino ang may lakas ng loob na galawin ang asawa ko? Tito, talaga namang dumating ka. Gueye, kayo, bakit kayo nandito? Sa ganitong lugar? Naiintindihan ko na Jue, tiyak na si Sun Wanwan iyon. Ang batang hindi dapat magkaroon ay isinisi sa inyo, kaya kayo nagalit. Huwag kayong mag-alala. Ang babaeng ito, ako na ang bahala sa kanya. Ay, ang aking manugang na babae. Pinahirapan kanila. Ano ang tawag mo sa kanya? Apo. Manugang na babae. Paano nangyari iyan? Paano ka naging manugang ng pamilya? Di. Baka. Ang bastardong nasa tiyan mo ay... Gueye, makinig po kayo sa paliwanag ko. Nagbibiro lang kami kanina kay Nuan. Haha, kami. Gusto ko silang bayaran ng dugo. Narinig mo ba? Kanina, ilang hibla ng buhok ang nawala sa aking manugang. Ilang patak ng dugo ang tumulo. Hayaan ng bayaran ito ng dalawang ito ng 1,000 boses. Opo. Sa ospital. Manugang, umuwi na tayo. Ay, apo, gising ka na. Naaawa ako sa'yo, apo. May masakit pa ba sa'yo? Apo, Alam na ng lola mo, ikaw at si Xiaoje ay may anak na. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong papagawa ko sa batang iyon na pananagutan ka. Isang villa sa gitna ng lungsod. Isang mamahaling sasakyan na limitado sa buong mundo. Isang ₱1,000,000 na cash. Isang set ng mamahaling alahas. 100 tael ng ginto. Ito ang regalo ng lola mo sa'yo. Tingnan mo kung gusto mo. Lola, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Saan naman mahal? Si Xiaoji, malaki ang kinikita. Sige, gastusin mo lang. Huwag mo siyang tipirin. Lola, naipaliwanag ko na kay Xiaoje. Ako at ang bata ay wala nang kinalaman sa kanya simula ngayon. Paano kung sabihin kong nagbago ako ng isip? Hindi ka ba nag-aalinlangan? Ang batang ito ay hindi sa iyo. Ngayon, bakit mo pa siya gusto? Ang pagsusuri ng DNA ay nagpapakita. Ito ang aking anak. Natural na pananagutan ko kayo. Mula ngayon, aalagaan ko kayo ng bata. Tumira ka sa bahay ko. Ako na ang bahala sa lahat para sa iyo. Tumira sa bahay mo? Anong nakatulala ka? Bumalik na kayo, Ginoong Di? Simula ngayon, siya
ang may bahay ng bahay na ito. Opo, Jiangma, Madam, buntis na kayo. Tiyakin na maingat ang pag-aalaga sa pagkain. opo. Madam, ang kwartong ito ay katabi ng kwarto ni Jueye. Dito na kayo titira simula ngayon. Tingnan ninyo kung gusto ninyo. Maganda dito. Salamat, Jiangma. Sabi ni Juye. Lahat ay ibibigay sa inyo ang pinakamaganda. Kung gusto ninyong magpasalamat, kay Juye kayo magpasalamat? Opo, mamahinga muna kayo. Kung may kailangan kayo, sabihin lang po ninyo sa akin. Ito ay medyo mahal, di ba? Kung masira, paano? Sinuan-nuan, itong bata. Dati talagang maraming pinagdaan ng hirap. Iyakin lang. Ano ang alam mo? Magkaroon ng ganoong ina at kuya, ano ang magagawa niya? Mayroon pa bang ganito kalulupit na mga magulang sa mundo? Pinapaboran ang lalaki. Tingnan mo ang kanyang anyo. No, parang gusto niyang patayin si Nuan-nuan. Ngayon, si Nuan-nuan ay nagdadalang tao ng anak ng ating pamilyang D. Hindi natin dapat siya pabayaan. Bakit ka natulog dito? Ay, si Nuan-nuan, talagang nakakaawa siya. Ayaw niya kaming abalahin. Ano yang sinasabi mo? Si Nuan-nuan ay kasapi na ng pamilya D. Wala namang abala. Dati akong nagbigay ng regalo kay Nuan-nuan. Ayaw naman ni Nuan-nuan. Kapag nagising na si Nuan-nuan, dalhin natin siya para bumili ng mga gamit. Hindi ko na pahihintulutang magdusa ang aking manugang na babae. Lola, Tiyo, bakit kayo narito? Anak, lola mo pa rin ako? Lola, Mabait ka. Nuan-nuan, sasabihin ko sa'yo, huwag kang mahiya sa bahay. At gusto rin kitang pasalamatan. pasalamatan ako? Baka hindi mo alam. Noong bata pa si Xiaoju, may sakit siya. Nahihilo siya kapag may babaeng humahawak sa kanya. Akala ko hindi ko na makikita hanggang mamatay ako, na magkakaroon siya ng asawa at anak. Hindi ko inakala, Lola, kailangan kitang pasalamatan. Hindi. Ayaw mo ba ng kotse at bahay? Kung ganon, samahan kita ni Lola para bumili ng pagkain at damit. Hindi na, Lola. Wala naman akong kailangan. Wala nang pagtanggi, ha? Kung tumanggi ka pa, magagalit na si Lola. Lola, wag na, wag na. Kaya pa naman ang gamit ko. Wag nang mag-aksaya ng pera. Para sa mabait kong manugang na babae, bibili ako ng damit. Sundin mo si Lola. Paano naman iyon maituturing na aksaya? Tara na! Maligayang pagdating, Ginoong Ju, at mahal na ginang. Maligayang pagdating, mahal na manugang na babae. Anong problema, Nuan-nuan? Lola, mahal ba ang mga gamit dito? Haha, iyon pala. Ang mall na ito ay pag-aari ng pamilya D. Nuan-nuan, kung anong gusto mo, kunin mo lang. Ito, hindi ito. Ang iba, balutin mo lahat para sa akin. Hindi na, hindi na. Opo. Ito, subukan lahat.
Balutin lahat. Lola, tama na? Tama na? Mga alahas na ginto at pilak. At ang jade at agata, balutin mo lahat para sa akin. Yung bahay. At yung isa pa. Lahat iyan, atin. Tara, tingnan mo kung may gusto ka pa. Ah, Lola, ang bahay natin halos hindi na kasya. Bibili pa ba? Lola, naisip ko na. 3 villa. Yung isa para sa mga bag at damit. Yung isa para sa mga kosmetiko. At ang isa ay walang laman. Gawin mo kahit ano ang gusto mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang, salamat kuya. Lola, handa na ang pagkain. Binibini, ito ang mga ipinagawa ng Panginoon na espesyal na kumonsulta sa nutritionist para sa iyo. Subukan mo kung bagay sa panlasa mo. Masarap, salamat. Ito ang iyong baon simula ngayon. 30 milyon bawat buwan. Ano ang sinabi mo? Sir, hindi ko sinasadya. Okay lang. Kunin mo ito. Marami na akong nabili ngayon. Hindi na ako pwedeng kumuha ng pera mo. Kung ibinigay ni Xiao Jue sa'yo, tanggapin mo. Ang lalaki, nagtatrabaho para kumita. Hindi ba para sa asawa yon? Gastusin mo ng todo. Huwag kang maawa sa kanya. Lola, parang hindi maganda ito. Sir, hindi madali ang pera niya. Sabi ko, kunin mo, yun. Kung hindi mo gagamitin, ano ang silbi ng pera niya? Sige, itatago ko muna. Ay, nuwan, mabait. Ang payat mo, kumain ka pa. Malapit ka na mag-graduate, di ba? Oo, ilang buwan na lang. Bukas, kailangan ko pang pumunta sa school para ayusin ang ilang bagay. Bukas, ihahatid kita. Hindi na, kaya kong sumakay ng bus. Sige, ganun na. Si Sunwan-Nuan na ito sa job fair. Pinahiya ako ng sobra. At nangahas pa siyang bumalik. Tama. Parang siya ngayon ay. Parang ibang tao na. Iba? Saan nagbago? Hindi ba ang dukha pa rin ng amoy? Nakakadiri siyang makita. Teka, tingnan ninyo ang bag niya. Si Sunwan-Nuan ay bumili ng pinakabagong modelo ng Chanel bag. At ang mga hikaw na iyon. Ang singsing ay limited edition din, di ba? Nakita ko iyon sa magazine. Sunwan-Nuan naging mayaman ka bigla. Liuke, anong ibig mong sabihin? Ikaw, isang dukhang tao, kaya mong dalhin ang mamahaling bag na ito? O peke ito? O kaya ninakaw mo? Ano kinalaman mo? Liu Ke, 4 na taon na kitang tiniis. Tama na, po. Ay, hindi ako titigil. Ano magagawa mo sa akin? Mukhang sumikat na ang araw sa kanluran. Yung laging inaapi, naging matapang na. Siguradong ninakaw mo yan sa iba. Kung hindi, sino namang tanga ang bibili sa iyo ng mamahaling bagay na ito? Kung magsisinungaling ka pa ay, natatakot ako. Halika. Subukan mong walang galang sa amin. Bakit ka nagsusuot ng mamahaling bagay? Ibigay mo sa akin. Bakit? Bakit gusto ka ng lahat? Binibilhan ka nila ng mga bagay. Sabihin mo nga, sino ang bumili para sa'yo? Bakit gusto ka ng lahat? Wala akong obligasyon na sabihin sa inyo. Kayo, hindi kayo nag-aaral ng mabuti. Malapit ng graduate, pero nagkakagrupo-grupo pa rin kayo. Inaapi ninyo ang mga kaklase. Sinasabi ko sa inyo, paglabas ninyo ng paaralan, wala kayong kwenta. Siya, lakas ng loob niyang murahin kami. Sunwan-Nuan, hindi pa tapos ang laban natin. Anong nangyari sa'yo? Wala lang, nadulas lang ako. Sinungaling. May nananakit ba sa'yo? Puntahan ko na sila ngayon para ipaghiganti ka. Okay lang ako. Walang nambubuli sa akin. Medyo malungkot lang ako. Bakit ka malungkot? Magtatapos na ako ng pag-aaral.
Wala pa akong trabaho. Medyo pressured din ako. Ang mahalaga ay maipanganak mo ang bata. Ngayon at sa hinaharap, hindi mo na kailangan magtrabaho. Manatili ka lang sa akin. Pwede naman, maipanganak ko ang bata saka ako magtatrabaho. Gusto kong kumita ng sarili kong pera. Ang pagkita ng pera ay trabaho ng lalaki. Ikaw na lang ang mag-alaga ng bata sa bahay. Naging babae ka na sa akin, hindi ka na dapat lumabas at magpakita sa publiko. Ayoko nga. Ang manalig na mag-aral at kumita ng maraming pera ay aking paniniwala mula bata pa. May mga gusto akong gawin. Mayroon din akong sariling pangarap. Bakit naman kung naging babae na ako sa iyo, ay sa bahay na lang ako mag-aalaga ng bata? Ako, Di Xiaojue, may pakiramdam ka ba? Sa isip mo ba, ako lang ay isang pusa o aso na dapat sumunod sa iyo? pasensya na. Pasensya na. Hindi kita itinuturing na alaga kong hayop. Ayoko lang na malungkot ka. Kuya, sumakay na lang muna tayo. Kuya, pasensya na kanina, pero makikinig ako sa'yo. Muna, maging mabait sa bahay at magbuntis. Pero pagkapanganak, ayoko maging full-time housewife. Walang problema. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Gawin mo ang mga pangarap mo. Kuya, salamat. Bakit? Kasi, bigla kitang nagustuhan. Lola, Ay meron bang namumulaklak na punong bakal? Nuan-nuan halika, umupo ka. May sasabihin si Lola sa iyo. Nuan-nuan, kamusta ka nitong mga nakaraang araw? Bakit ilang araw ka nang nasa bahay? Hindi ka pa rin tumataba? Ang payat mo. Lola, okay lang naman ako. Minsan lang walang gana kumain. Tingnan mo kung sino ang dinala ko para sa iyo. Dr. Gu, ito ang buong Kyoto ang pinakamahusay na pribadong doktor. Mula ngayon, siya na ang mag-aalaga sa iyo. Okay? Magandang araw, Ginang. Dr. Gu, magandang araw. Mabuti naman. Mag-add kayo ng WeChat ni Dr. Gu. Kapag may hindi ka maganda, maaari mo siyang kontakin. Si. Huwag na kang mag-abala. Kaya kitang alagaan. Ginoong Di, abala kayo sa trabaho. Hayaan ninyo na akong mag-alaga sa ginang. Profesional ako. Sabi ko, ako na. Dr. Gu, kunin mo ang contact ni Di Xiaojue. Ang personal na contact ni Lord Di, hindi ba ito lihim? Lola, wag na lang. Malamang ayaw ni Tito na istorbohin siya. Si. Bakit kakaiba si Tito? Ay, nuan-nuan. Hindi mo ba maintindihan? May nagseselos. Selos? Tito, Sige, gabi na. Matutulog na ako. Kayong dalawa, maaga na kayong magpahinga. ako rin. Maliligo at matutulog na. Sunuan-nuan, bawal mag-daydream. Naku, ang towel! Hindi matatag ang pagbubuntis ng asawa ni Ginoong Di. Inirerekomenda ko na sa bahay. Gumawa ka ng mas maraming massage para sa pagpapatatag ng pagbubuntis. Massage? Ang profesional na pamamaraan ng massage ay makakatulong sa buntis na patatagin ang posisyon ng sanggol, Saan ang mamamasahe? tiyan at hita. At saka, Saan pa? dibdib. Kung ayaw mo, ako. Kailangan mong imasahe ang asawa ko. Ako na lang. Baka gusto mong lumabas ngayon at kumuha ng tuwalya?
dito. Paano ka na parito? Para i-massage ka. Saan mo gusto imasahe? Masahe sa tiyan, hita. Si. Wala akong dala na tuwalya. Isuot mo. Tapos na. Pumasok ka. Imamasahe kita. Kailangan ba talagang magpamasahe? Sinabi ni Dr. Gu, ang masahe ay makakatulong sa sanggol. Pwede bang ang yaya ang magmasahe? Hindi pwede. Ang masahe ay nangangailangan ng propesyonal na pamamaraan. Pwede namang matuto ang yaya. Humiga ka. Pwede naman akong magmasahe sa sarili ko. Humiga ka. Sandali lang. Kung hahawakan mo ito, hindi ka kabahan. Binigyan ako ni Di Xiaojue ng pink na manika. Parang iba siya ngayon, ano? Baka masakit ng kaunti. Tiyaga lang. Hindi pa ba tapos? Wala. Wala. Saan pa ba dapat? Dibdib? Hindi. Tigil na ako. Sige, tapos na. Hindi pa rin. At saka, bakit para sa pagbubuntis kailangan i-massage ang dibdib? Yung Dr. Bai nagsasabi lang ng kung ano-ano? Sige, ikaw na lang mag-massage. Si. Coco, yung sunuan-nuan, talaga bang hahayaan mo na lang siya? Imposible. Ipaparamdam ko sa kanya ang kahihinatnan ng pagmamaliit sa akin. Yung babaeng iyon. Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Mukhang nakahanap na ng mayamang lalaki. Ano naman kung may pera ang lalaki? Kapag nagsawa na ang matandang lalaki, iiwan din siya. Ano naman? Kahit may lalaking sumusuporta sa kanya, hindi pa rin siya makakalaban sa akin. Sunuan-nuan. Gusto kong malaman ng lahat ang tunay mong pagkatao. Diyos ko! Itong si Sunuan-nuan! Talagang kahihiyan ng ating paaralan. Nakakadiri. Alam kaya ng nanay niya na ganito siya kabastos? Hindi alam kung kanino ang dinadala niyang bata. Talagang lumala na ang moralidad. Sigurado ka bang ayaw mo akong samahan sa school? Kukunin ko lang ang diploma at babalik din agad. Abala ka sa kumpanya mo. Hindi mo kailangan lagi akong samahan. Sige, ipahatid na lang kita sa driver. Kung may problema, tawagan mo ako. Xiaomin, may nangyari ba sa school kamakailan? Bakit parang kakaiba ang tingin sa akin ng lahat? Nuan-nuan? Kailangan mong maghanda sa isip. Ano? Yung si Liu Ke, palagi siyang nagkakalat ng chismis tungkol sa'yo sa school. Sinasabing may nag-aalaga sa'yo. Ngayon, ang chismis sa school ay baka ma-delay ka sa graduation. Bakit? Bakit nila ako ginaganito? May ebidensya ba sila sa ginagawa nila? May hindi makakagraduate ah.
Si Su Nuan Nuan ay may sugar daddy na matanda. Ito ang karma mo. Paninirang puri. Liuke, hintayin mo ako. Tatawag agad ako ng pulis. Mas mabuting intindihin mo muna ang sarili mo. Uy, advisor, Sunuan-nuan, pumunta ka agad sa opisina. Malamang hindi mo na makukuha ang diploma mo. Sunuanuan, estudyante, may isang estudyante na nagulat sa iyo, hindi ka kumilos ng maayos sa labas ng paaralan. Nagpakita ka ng masamang asal. Talagang nakakasira ito ng reputasyon ng paaralan. Nagpasya ang paaralan na i-delay ang iyong graduation. Principal, hindi totoo iyan. Principal, tingnan ninyo. Baka may misunderstanding. Si Su Nuan Nuan ay laging magaling sa klase. Naniniwala akong hindi niya gagawin iyon. Sasabihin mo bang hindi ka buntis? Principal, itong pregnancy test. Nakita ko ito noong araw ng job fair. Sa kanya iyan. Maraming estudyante ang makakapagsabi. Oo, maraming nakakita noong araw na iyon. Si Su Nuan Nuan ay nagtatrabaho sa bar sa labas ng paaralan. Masama ang reputasyon niya sa labas. Kung ang ganitong tao ay makakagraduate. Ano ang mangyayari sa pangalan ng ating paaralan? Huwag kayong manira. Nagtatrabaho ako sa bar part-time dahil kailangan kong mag-ipon para sa tuition. Manira. Sunuan-nuan, ayaw mo talagang umamin hanggat hindi ka nahuhuli. Principal, may saksi ako na makakapagpatunay. Si Sunuan-nuan ay laging nakikipagmasama sa bar. Pumasok ka. Ma, bakit kayo nandito? Tumahimik ka. Wala akong isang anak na walang hiya tulad mo. Sunuan-nuan, hindi naman magsisinungaling ang sarili mong ina, di ba? Tita, ikaw na ang magsabi. Ang anak mo ay pumunta sa bar. Ano ba talaga ang ginawa niya doon? Gawin mo ang sinasabi ko. Pagkatapos, bibigyan kita ng 100,000. Ay, nagkasala na. Nuan-nuan. Sa puntong ito, hindi na kita matatakpan ng nanay mo. Nanay. Nanay, bakit ninyo ito ginagawa? Ako ang tunay mong anak na babae. Nakipagtulungan ka pa sa mga estranghero upang siraan ako. HMP. Ito ay pagtatama ng kamalian kahit kamag-anak. Sunuan-nuan. Matanda na ako. Ayaw ko nang tumulong sa iyo na magsinungaling pa. Ako ang hindi naging mabuting magulang sa aking anak. Ang aming pamilya, tatanggapin namin ang anumang parusa ng paaralan. Estudyante so kung ganoon, ang paaralan ay mapipilitang i-expel ka. Principal, ako ay talagang inosente. Ako, kung hindi ka naniniwala, pwede kong tawagin ang manager ng bar. Siya ay makakapagpatunay. Ang manager na iyon, malamang, nakarami na kayong magkasama sa kama. Maaari bang paniwalaan ang sasabihin niya? Huwag. Tito, bakit ka nandito? Para sunduin ka sa school. Anong nangyari sa mukha mo? Tito, sobrang busy ka na sa trabaho. Ayoko na siyang abalahin pa. Nauntog lang ako kanina. Talaga? Oo, umuwi na tayo.
Baka nag-aalala na si Lola. Si. Nandito na si Nuan-Nuan. Halika rito kay Lola. Lola, May mga bagay na kailangan ninyong gawin. Hacker! Ginoo, pinatawag ninyo ako kagabi. May mahalaga bang atas? May problema ba sa daang bilyong proyekto sa Amerika? O may bagong plano ang grupo? Tinawag po ninyo kami ng ganitong oras ng gabi. Malamang may napakahirap na bagay. Sabihin nyo lang, handa kaming gawin ang lahat. Gagawin namin. Ang asawa ko, kamakailan ay nabuli sa paaralan. Kayo ang bahala. Sa paaralan ng asawa? Ginoo, para dito lang ba nyo kami ginamit? O, gusto kong malaman ninyo ang totoo. Ang asawa ko sa paaralan. Ano ba talaga ang nangyari? Opo. Siyasatin ang tungkol kay Madam sa paaralan. Ginoo, si Ginang sa paaralan, ay pinagtulungan ng mga kaklase at ng pamilya so, pinalis siya sa paaralan. Mabuti. Pinagkamalan nilang pwedeng apihin ang babae ko. Pababayaran ko sila. Ginoo, ang ating mga tao ay nakahanda na. Kumilos agad. Ang mga taong ito, gusto ba nilang mamatay o mabuhay? Mabuhay, pero mas masakit pa sa kamatayan. Opo, naiintindihan ko na ang ibig sabihin ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Ang mga nang-aapi sa ginang. Hindi namin sila pababayaan ng aking mga kasama. Matagal na tayong hindi gumagalaw. Buti naman at ang mga tanggang ito ay dumating sa atin. Panginoon, ngayong gabi, ipaparanas ko sa kanila ang kanilang masamang bunga. Inayos na po ng Ginoo. Ang mga taong iyon sa susunod hindi na magkakaroon ng lakas ng loob na mang-api sa ginang. Ah, salamat sa iyong pagod. Tito, hindi ako makatulog. Hindi ko alam na abala ka. Uuwi na ako. Walang problema. Halika dito. Anong ginagawa ninyo? Nabuli ka sa paaralan. Bakit hindi mo sinabi? Alam mo na pala. Ayoko lang na mag-alala ka. Bobo. Sa susunod, kung mabuli ka, matuto kang lumapit sa akin para sumuporta. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Masakit pa ba? Hindi na masakit. Ang bait mo. Ipakilala ko kayo. Ito si Yang. Talaga namang maganda ang ginang. Kaya pala ang Ginoo ay labis na naakit. Kumusta? Umupo ka. Hindi na. Ginang, may gagawin pa ako. Umalis na ako. Paalam. Anong kailangan mo sa akin kanina? Ako. Natatakot ako. Gusto kitang samahan matulog. Anong ginagawa mo? Isasama kita sa master bedroom. Hindi ba sinabi mong matutulog lang? Matutulog lang. Sigurado ka bang matutulog lang? Matutulog lang. Pangako. Sige na nga. Maniniwala na lang ako sa'yo ngayon. Sabi mo matutulog lang, di ba? Siyempre. Dati lagi akong nagdududa sa sarili ko.
Kung hindi ba ako sapat na mabuti? Kaya hindi ako gusto ng mga kamag-anak ko dati. Kaya madalas nila akong sinasaktan at sinisigawan. Ngayon, gusto kong ipagawa sa iyo ang paternity test. Sige. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Matulog ng maayos. Pagod ka na rin. Dahil sa mga problema ko, hindi ka natulog buong gabi. Ginoo, lumabas na ang ulat ng DNA test, tulad ng inaasahan ninyo. Lumabas na ang resulta ng DNA. Tingnan mo. Sana, hindi sila ang pamilya ko. Ang mga taong iyon ang pinagmulan ng aking paghihirap. Kung hindi ako tunay na anak nila, baka hindi ako gaanong nahihirapan. Gusto ko rin ang pagmamahal ng nanay at pag-aalaga ng pamilya. Ano ang nangyari? Hindi ba gusto mong malaman ang resulta? Kung gusto mo, ikaw na lang ang tumingin para sa akin. Hindi ko kayang tumingin. Mabait. Okay lang yan. Ang galing! Totoo ba? Totoo. Pero kung hindi naman ako tunay na anak nila, nasaan ang aking tunay na mga magulang? Manong, bakit kayo nandito? Ang misis namin ay hindi mo tunay na anak. Imposible. Manong, nagbibiro po ba kayo? Nuan-nuan. Pero ako ang nagbuntis sa kanya ng 10 buwan at ipinanganak siya. Paano siya hindi magiging tunay kong anak? Wala akong oras para pakinggan ang mga kalokohan mo. Hindi mo sasabihin? Sasabihin ko, sasabihin ko, sasabihin ko, sasabihin ko lahat. Sabihin mo. Doktor, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Kapanganak pa lang, asol na ang balat ng batang ito. Hindi man lang umiyak. May congenital heart disease ang batang ito. Nako, ano ang gagawin natin? Hindi kaya ng aming pamilya na buhayin siya. Kahit isa itong mumurahing bagay na walang kumukuha, at least walang sakit. Ganoon pala. Kung gayon, ano ang pangalan ng tunay na mga magulang ng misis? Oo, parang ang pangalan ay Song Jang-woo. Xiaoguai. Ito ang iyong mga biyolohikal na magulang. Si tatay at nanay ay mayroon ng ibang anak na babae. Si Song Seo ang masamang babae noon, ang batang pinalitan. Lord, tingnan ninyo. Mukhang kailangan naming bisitahin ang pamilya Song. Xiaoguai, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Ano sa tingin mo sa suot kong ito? Hindi ba ito sapat na disente? Itong isa, mas maamo? Sa tingin ko, magugustuhan nila ang maamo.
Itong isa ay elegante at mabait. Siguradong hindi magkakamali. Xiaoguai, kahit anong suotin mo ay maganda. Huwag mag-alala. Tiyak magugustuhan ka nila. Talaga? Hindi pa rin. Lalabas ako para bumili ng bagong damit. Kailangang pumili ng pinakaperpekto. Sige, sasamahan kita. May trabaho ka pa bang dapat gawin? Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Babalik ako agad. Kapag natapos ko ang aking ginagawa, sasamahan kita sa Pamilya Song. See ya. Mag-ingat ka. Ginoo. Ma'am. Naku, nakakamatay ka. Bakit ka nagmamadali at nagugulo? Nabigla ako. Si Ziyu ay may mahinang puso mula pagkabata. Sa aming tahanan, bawal ang malakas na pagsasalita. Hindi mo ba alam? Kung matatakot si Ziyu, kaya mo bang panagutan? Ma'am, miss, pasensya na. Opo, dumating ang Pamilya D. Sabi nila, darating ang Duke para personal na bisitahin ang bahay natin. Pamilya D. Aling Pamilya D. Ang Pamilya D ng Empire Group. Opo, Ginoo. Ang Duke ay hindi lumalabas sa publiko. Bakit biglang darating sa bahay natin? At personal pa, baka naman manliligaw kay Ziyu. Naku, inay, ano ba sinasabi mo? Kakagraduate ko lang ng kolehiyo. Hindi ko pa iniisip na mag-asawa agad. Bakit naman mali? Tiyak na nagkagusto sa iyo ang batang Duke D. Ikaw ang pinakasikat na social era sa Kyoto. Maganda at may class. Sino ang hindi magugustuhan? Tiyak na. Ziyu, kailangan mong maghanda ng mabuti. Ito ang ating Pamilya Song. Isang magandang pagkakataon para umangat. Baka maging asawa mo ang Duke at maging mayaman. Siyempre naman, pero luma na ang damit na ito. Hindi bagay sa katayuan ni Duke D. Pupunta ako sa mall para bumili ng pinakabagong modelo. High-end na gown. Kumusta? Maari ko bang subukan ito? Ang laki ng tingin mo sa kanya. Halatang estudyanteng walang pera. Huwag mo nang banggitin ang 280,000. Baka wala pang 280 sa bulsa. Tama ka dyan. Ang mahal naman. Pero para makita sina mommy at daddy. Susubukan ko ito. Subukan. Tingnan mo ang presyo. Tingnan mo ang presyo. Ilang digit ba? Nakita mo ba? Kahit magtrabaho ka ng 1 siglo, hindi mo pa rin kayang bilhin. Oo nga, umalis ka na dito. Kayo. Nasaan kayo? Patay na ba kayo? Hindi ba ninyo nakita na nandito na si Miss? Maligayang pagdating, Binibining Song. Sabi ko na nga ba, may kakaiba. Bakit ninyo pinapapasok ang kahit sino? Ayos lang ba kayo? Huwag po kayong magalit, Binibini. Papalayasin ko na siya. Naninira ng mahirap, sumisipsip sa mayaman. Iniiwasan ng mahirap, niyayakap ang mayaman. Ang mga damit ng ganitong tindahan. Wala akong gana bumili niyan. Tumigil ka. Humingi ka ng tawad. Ano? Ang gown na ito ay dapat ako ang bumili. Pero nahawakan mo na. Humingi ka ng tawad sa akin. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Isinasabit ang damit? Hindi ba para subukan ng mga tao? Ngayon, maganda ang mood ko. Tamad akong makipag-away sa'yo. Huwag itong damit ay pack mo na lahat ng iba pang mga bagong estilo. Opo. Huwag mong pigilan ang negosyo namin. Tito, ikaw. Paano ka napunta rito? Wala ako. Ikaw naman ay naapi ng iba. Ginoong Ju.
Kayo... Ito pala ay si Mrs. D. Mrs. D, nagkamali kami. Kasalanan namin, wala kaming mata. Marunong kang magpatawad. Huwag mo kaming pansinin. Nuan. Kapag may nang-api sa'yo, dapat mong gantihan ng mabuti. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Tatanggalin ko sila. Tama, yan. Simula ngayon, kayo ay tinanggal na. Tanggal. Tapos na. Tinanggal ni Ginoong Ju. Sino pa ang magtatrabaho sa akin sa Kyoto? Huli na. Pumunta sa pamilya Song. Tatay at nanay, magkita masaya ba kayo? Huwag matakot. Nandito ako. Nanay, tatay, maganda ba ako? Oo, maganda. Mamaya siguradong mabigani si Joy. Naku, hindi naman para kay Joey ang suot ko. Sige, hindi nga. Darating na. Si Jueye ay darating na. Mabilis naman dumating. Oo, Nasa pintuan na siya. Nagdala siya ng maraming personal na bantay. Mukhang may mga regalo pa. Pakiusap. Papasukin na si Jue. Dumating na ang mga regalo ng angkan ni G. Imperial Group Regalo, daan-daang kontrata na bilyon ang halaga. Imperial Group Regalo, isang pares ng pambihirang jade. Imperial Group Regalo, daang kilo ng gold bars. Imperial Group Regalo, 1,000 ektarya ng matabang lupa. Ginoo at Ginang. Dumating na ang Duke. Duke, matagal ko nang hinahangaan kayo. Anong hangin po ang nagdala sa inyo rito? At nagdala pa kayo ng napakaraming regalo. Pero talagang hindi ko maintindihan. Saan ba nanggagaling ang mga regalong ito? syempre, tiyak na para sa anak naming si Song. Baka naman, para sa aming dalawa. Tatay, nanay. Duke po, totoo po bang lahat ito ay para sa akin? Tama? Lahat ito ay para sa dalagang anak ng pamilya Song. Milord, Ikaw ang dalagang anak ng pamilya? Song? ako nga, walang duda. Milord, Lumayo ka. Allergic ako sa mga babae. Oo, halos makalimutan ko. Pero okay lang, dahan-dahan lang, magkakilala lang, magiging maayos. Ang pagpunta ko ngayon ay may isa pang pinakamahalagang regalo para sa pamilya Song. ano? May bigay pang regalo. Sinta? Halika. Milord, sino ito? Ito ang tunay na dalagang anak ng pamilya Song. Ano? Ano po ang sinasabi ninyo, Milord? Si Jiu ang tunay na prinsesa ng aming pamilya Song. Paano ito mangyayari? Imposible. Si Ziyu ay anak ko na dinala ko sa sinapupunan sa loob ng 10 buwan. Paano naman? Siguro may mali. Miss Song, may sakit ba sa puso siya mula pagkabata? Kahit meron, anak ko mismo iyon. Hindi ko ba siya makikilala? Tiyak na peke ito gawa ng probinsyano na iyon. Dumating para manloko ng pera sa pamilya Song. Walang galang. Ito ang kabiyak ng aming anak sa pamilya D. Mangloloko ng pera ng pamilya Song? Ito. Saan nanggaling ang babaeng walang hiya at mangahas na makipag-agawan sa akin ng mga magulang? Walang hiya. Anong sinasabi mong katarantaduhan? Hindi ako nagsasalita ng katarantaduhan. Ang mga dokumentong ito ay totoo. Walang hiya ka, matapang ka pa. Panginoon, Tito, okay ka lang ba? Ako. Ikaw ang humarang.
Yung walang hiyang babae ang gusto kong tamaan. Panginoon, bata pa si Ziyu. Hindi niya sinasadya. Huwag na po kayong makipag-away sa kanya. Oo nga, oo nga. Panginoon, malaki po ang inyong puso. Wala naman pong nangyari. Isang taong labas ay umapi sa sarili niyang anak. Ang laki naman ng pangunawa ninyo. Haha, naglalaro lang ang mga bata. Oo nga, laro lang naman. Luhot. Sinabi kong luhod. Masaya ba? Hindi masaya. Tanda mo, kung muli mo siyang gagalitin, gagawin kong mawala ang pamilya Song sa Kyoto. Oo, hindi na po. Tito, alis na tayo. Sige na nga, mga magulang na bulag sa katotohanan. Huwag na lang kilalanin. Umalis na tayo. Panginoon, sandali lang po, anak. Paano hindi ka tatanggapin ng pamilya Song? Ikaw ang tunay naming anak na babae, pero pinalaki namin si Zeus sa loob ng 20 taon. Siguradong may pagmamahal din kami sa kanya. Hindi lang namin matanggap agad. Talaga? Pero, Oo, ikaw ang aking anak. Paano kita itatakwil? Ang galing! May nanay na ako. Tito, may pamilya na ako. Oo, may pamilya na rin si Xiao Guai. Master Jue, kung gayon, ano sa tingin ninyo ang mga regalong ito? Basta kilalanin ni Xiaoguai ang kanyang pinagmulan. At ikasal ng marangya sa pamilya Song. Ang mga ito ay natural na sa pamilya Song. Ito, May problema ba? Tungkol naman sa impostor na iyon, mas mabuti nang alisin ng maaga? Xiao Guai, ano sa palagay mo kung ikaw ay ihatid ng iyong mga magulang sa kasal? Gusto kong bigyan ka ng perpektong kasal. Pakasalan ka ng marangya. Kasal? Tito, bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Gusto ko lang bigyan ka ng sorpresa. Kaya, papakasalan mo ba ako? At maging may bahay ng pamilya Di? Inihanda mo na lahat ng bigay kaya. Maaari pa ba akong tumanggi? Ang bait mo. Kasal sa loob ng 3 araw. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming ang dalagang ito ay ikakasal ng marangal. Ginoo. Sabihin mo, yung mga Song ay halatang hindi tapat sa ginang. Bakit nyo pa iniwan ang mga bigay kasal sa mga Song? Si Xiao Guai, lumaking walang pagmamahal ng pamilya. Gusto ko lang na ikasal siya ng masaya. Kahit kunwari lang. Magpadala ng tao para protektahan ang ginang. Kung may tanga sa mga Song na mga has na galawin ng ginang, ipapapatay ko ang buong angkan niya. Naiintindihan ko. Ginoo. Uy, ikaw. Halika rito. Nanay? Nanay ang tawag mo sa akin? tama na. May sakit sa puso si Zio. Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan? Ikaw din, tumigil ka na. Sige na. Biglang dumating ang isang dayo. Normal lang na may mood si Ziyu. Bakit ka nagagalit sa bata? Ano ulit ang pangalan mo? Sunuan-nuan. Simula ngayon, si Ziyu ay ate mo na. Magkasundo kayong dalawa. Wala akong ate. Ano ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa iyo. Si Ziyu ang aking pinakamamahal. Kung gusto mong tawagin akong nanay, kailangan mong tanggapin din ang ate mong ito. Sige, desisyon na ito. Ate Wang, dalhin si Miss Su at ayusin ang kwarto niya. Miss Su, dito po. Maligo ka muna. Pagkatapos, magpahinga ka sa kwarto mo. Bumalik ba ang tunay mong anak? Kaya hindi na ninyo ako mahal? Mahal kong anak, ano ba yung sinasabi mo? Ikaw ay palaging mahal ng nanay. Si tatay kanina ay kumampi pa sa kanya. Nanay, humanap ka ng paraan para sa akin. Ako lang ang dapat na may bahay ng pamilyang Di. Hindi natin kayang galitin ang pamilyang Di. Sa tingin ko, paborito mo ang tunay mong anak, hindi mo na ako mahal. Masakit ang dibdib ko. Anak, huwag mo akong takutin. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip si nanay ng paraan. May paraan na. Anong paraan, nanay? Pagpapalit ng ikakasal. Gawin natin iyan. Tatay, nanay, tiyak na niloloko ng babaeng iyon si Lord.
Kapag nakapag-asawa na ako, tiyak na mai-inlove siya sa akin. Tama, mas mahusay pa rin si Zio kaysa sa babaeng iyon. Sa oras na maganap ang kasal, ang pamilya D ay walang pagpipilian kundi tanggapin ito. Magagawa ba ito? Narinig ko na si Lord ay allergic sa mga babae. Pero, ngayon lang, wala siyang naging problema sa babaeng iyon. Paano kung magka-allergy siya kay Zio? Tama nga. Mukhang si Lord ay allergic lamang sa babaeng iyon. Miss, Ginoo, Ginang, may paraan ako. Anong paraan? Ito pala, ang pakiramdam ng minamahal ng mga magulang. Na-miss mo ba ako, mahal? Ilang oras lang ang lumipas. Miss kita, pupunta ba ako sa'yo? Huwag. Sige, ilang araw na lang at kasal na. Sundin mo ako. Sige. Gumagana ba? Oo, gumagana. Isa itong kilalang matandang doktor. Medyo mahal lang. Matandang pulubi, may paraan ka ba talaga para hindi ako allergic kay Lord? Siyempre naman. Sige, pagkatapos ng tagumpay, 1,000,000 ang bayad. Kung hindi magtagumpay, bubunutin ko ang dila mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kaya? Para sa pamilya D, libre lang ako. Doktor, anong ibig sabihin nito? Si Miss Song lang, araw-araw sa bathtub na ito, magbabad ng 1 oras. Hindi na allergic si Lord. Matandang pulubi, niloloko mo ba ako? Ito ay isang balde ng mabahong tubig lang. Kung gusto mong lumapit kay Lord, ito lang ang paraan. Kung ayaw ni Miss Song, wala na akong magagawa. Ha, sandali po. Anak, sa puntong ito, kailangan na nating subukan. Kung talagang gagana ang paraang ito, magiging maayos na ang natitirang buhay mo. Pero, Miss Song, kung magtitiis ka ng hirap, ikaw ay magiging tao sa itaas. Ayaw mong tiisin itong kaunting hirap, paano ka magiging may bahay ng pamilya di? sige, magbabad ako. Epektibo ba talaga yan? Mahal kong anak, pasensya na at pinahirapan ka namin. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag nang magtanong ng hindi dapat. Nahulog siya sa mabahong tubig. Bakit hindi niyo siya ilabas? Probinsyana ka, anong alam mo? Ito ay pampaganda at pangangalaga ng balat. Kaming mayayaman ay mahilig sa ganitong pagpapaganda. Probinsyana, lumayas ka na. Wala na talaga. Hindi dapat ako naniwala sa pulubing iyon. Pa, amuyin mo. Natatakot na akong lumabas ngayon. Paano ako makakapag-asawa kay Lord? Sa araw na dumating si Di Xiaohui, malalaman mo. Nandito na. Bakit ikaw? Nuan-nuan. Ay, nasa itaas pa natutulog ang kapatid. Wow, ang ganda ng mga bulaklak. Para sa akin ba ito, Lord? Lord, maupo po kayo. Magtimpla po ako ng tsaa. Hindi na. Susunduin ko si Nuan-nuan. Lord, inumin po ninyo ang tsaa. Sabi ko hindi na. Talagang may epekto. Kuya, Lord, salamat sa iyo. Kung hindi, malamang nasaktan ako. Baka nasa ospital na. Bitawan mo ako. Ayaw ko pa.
Lord, ang dibdib na ito ay napaka-secure. Gusto ko pang humiga ng kaunti. Bitawan mo. Mahal, susunduin kita para mag-ensayo ng wedding gown. Talaga? Yung yakap kanina, masaya na masaya. Siya mismo ang dumikit. Wala akong kinalaman. Huwag mong hawakan ang kamay ko. Huwag ganyan. May ibang tao. Ako si Di Xiao Jue at ito ang babae ko. Sinong magchismis pa? Bubunutin ko ang dila niya. Sunuan-nuan, hintayin mo. Ang babae ni Lord ay ako. Uy, Tito. Huwag mo akong purihin sa harap nila. Sabi ko sa'yo, kasi sa internet ngayon, kapag sumusubok ng wedding gown, kung masungit ang lalaki, makakatipid ka raw ng malaki. Hindi naman nagkukulang ang pamilya di sa pera, di ba? Wala akong pakialam. Sundin mo ako. Sige, sige. Ikaw ang masusunod. Tito, maganda ba? Oh. Medyo pangkaraniwan. Magpalit tayo. Pangkaraniwan. Ang lumang ng design. Ang lumang ng estilo. Ito naman, Ito na. Miss, magandang araw. Naghahanap ng wedding gown. Yung gown na sinubukan nila kanina, bigyan din ako ng isa. Sunuan-nuan, maghintay ka lang. ang asawa mo ay akin. Nakakaingit talaga si Madam D. Hindi ko inaasahan na kahit ang isang taong tulad ni Lord ay may babaeng makapagpapasaya kay Madam. Tama nga, yung anak ko na walang kwenta. Ang tagal ng binata. Si Xiao Jue ay mabagal talaga. Kung hindi dahil kay Nuan-Nuan na mabait, may katapat ang bawat isa. Ako, bilang matandang babae, siguradong hindi ko makikita ang apo sa tuhod. So ibig sabihin, ang kumakalat na balita tungkol sa manugang ng pamilya D, totoong buntis siya? Iyan ay tunay na dobleng saya. Pero, huwag kayong magkalat ng balita, ha? Hindi ko alam kung nagtagumpay ba ang babaeng iyon. HMP, tungkol sa anak kong babae, makatitiyak ka, iisa lang naman na lalaki. Hindi pa ba niya yun kayang ayusin? Dumating na si Lord. Lord, binabati kita. Lola, bakit kayo nakatayo at naghihintay? Umupo na kayo. Naaalala mo pa palang alagaan ako. Kung hindi dahil kay Nuan-Nuan na matiyaga, itong matanda kong buto ay nasa kalahati na sa hukay. Ikaw, na parang puno na hindi namumulaklak. Ang mapangasawa si Nuan-Nuan, ang pinakamasayang bagay para sa akin. Mabuti naman si Nuan-Nuan. Wala naman siyang pinagdaan ng hirap sa mga nakaraang araw. Nakaayos ng lahat. Darating na siya. Pakilabas ang nobya. Malapit na magsimula ang kasal. Saan ang nobyo at nobya? Bakit sila magkasama pa? Ano naman? Sino ang may lakas ng loob na magsabi ng masama tungkol sa pamilya D? Tingnan mo, puro di pamilya ka lang. Buong araw, di pamilya ka ng di pamilya. Ano naman ang magaling dyan? Wala talagang espesyal. Kahit ang buong di pamilya ngayon ay hindi makakahigit sa'yo. Mahal, ang ganda mo. Bitawan mo ako kung may makakita sa atin. Ako! Shh, okay lang. Wala namang tao dito. Walang papasok kung hindi ko inuutusan. Ang daming bisita sa labas. Si Lola lang mag-isa? Siguradong hindi kaya. Pumunta ka na at tulungan siya. Pero ayaw kitang iwan. Naku, malapit na akong maging iyo habang buhay. Hindi mo ba kaya maghintay ng konting oras? Oo nga. Sige, lalabas muna ako. Ang bata-bata mo. Sino? Sunuan-nuan, sinabi ko na. Ang babae ni Lord D ay ako lang. Tara na, pakiusapan ang babaeng ikakasal.
Bobong bata ka. Ano pang hinihintay mo? Dali, lumapit ka na. Minamahal naming mga panauhin, maligayang pagdating sa kasalang ito. Dito, masasaksihan ninyo ang isang mag-asawa na may masayang pagsasama. Ngayon, ipinapahayag ko na simula na ang kasal. Miss Sue, han ka bang pakasalan ng gwapo at makisig na lalaking ito? Maging asawa mo siya, manatiling tapat sa kanya hanggang sa pagtanda? Lalaking ikakasal? Han ka bang pakasalan si Su Nuan Nuan at maging mag-asawa? Magkasama sa hirap at ginhawa? Maging lehitimong mag-asawa? Ngayon, palitan na ng mga singsing ang bagong kasal. Hindi ka si Sunuan-Wan. Sino ka? Anong sinasabi mo, Lord? Hindi ko maintindihan. Paano mo naisip? Iniisip mo bang hindi ko makilala ang sarili kong mahal? Sabihin mo, sino ka ba talaga? Sino ang may kapal ng mukha? Na maglaro ng ganito sa harap ng pamilya di? Hindi ba't sinabing allergic si Lord sa ibang babae? Yung sunuanuan. Ngayon kahit sino. Kung magsalita ka ng walang pakundangan, ingatan mo baka putulin ng pamilya di ang dila mo. Song Jiu. Sige, napakabuti. Lord, tingnan mo. Ngayon hindi ka na allergic sa akin. Hindi mo ba ako mapapansin? Ako ang No. 1 Social ng Kyoto. Saan ako nagkukulang kay Sunuan-Nuan? Walang sino man ang maaaring gumamit ng taong mahalaga sa akin para dayain ako. Ang araw ng pagbagsak ng pamilya Song ay dumating. Lord, hinalugog na namin ang buong lugar. Wala ang asawa. Ipagpatuloy ang paghahanap. Kahit kailangan kong hukayin ang buong lungsod, kailangan ko siyang mahanap. Nasaan siya? Ay, Lord, sa pamilya Song, may dalawa kaming dalaga. Kung sino man ang mapang-asawa mo, pareho lang. At saka, tingnan mo, hindi ka ba allergic kay Ziyu? Ibig sabihin, ang pamilya Song ay talagang dapat maging kamag-anak ng pamilya di sa kasal. Oo. Tingnan mo si Nuan-Nuan. Sa isang malaking bagay tulad ng kasal, hindi natin alam kung saan siya nagpagalagala. Wala kaming magawa, kaya pinastand-in na lang namin si Ziyu. Kala niyo ba 3 taong gulang ako? Nasaan si Nuan-Wan? Lord, hindi naman. Tingnan mo si Ziyu. Napakabait niya. Hindi ba siya mas mahusay kaysa sa wild girl na si Sunuanuan? Mas magaling siya. Tatanungin ko sa huling pagkakataon. Nasaan si Nuan-Wan? Lord, ako. Nasaan si Nuan-Wan? Lord. Hindi ko talaga alam. Sabihin mo sa akin, nasaan si Nuan-Wan? Di Xiaojue. Saan ako nagkukulang sa babaeng iyon? Mas maganda ang katawan ko kaysa sa kanya. Mas matangkad ako sa kanya. Mas mayaman ako sa kanya. Hindi ka allergic sa akin. Ibig sabihin, tayo ang perpektong magkapareha. Bakit ako mas mababa sa kanya? Hindi ka karapat-dapat. Sasabihin ko sa huling pagkakataon. Ako, Di Xiaojue. Sa buong buhay ko, si Sunuan-Wan lang ang gusto ko. Ikaw. Kung may mangyari man kay Nuan-Wan, ipapapatay ko ang buong pamilya Song. Lord, nahanap na ang asawa. Tito, ayos lang ako. Totoo ba ang sinabi mo? Tiyak na totoo. Kung gusto mo, ang buwan sa langit, kaya kong kunin para sa iyo. Vida, Hindi ko naman sinabi iyon. hintayin mo lang ako sandali. Aayusin ko lang ang isang bagay. Handa na ba kayong magbayad? Sunuan-Nuan, titingnan mo lang ang iyong mga tunay na magulang, na inaapi, di ba? Talagang hindi ako ang nagpalaki sa iyo. Sa palagay ko, wala kang balak kilalanin ako bilang nanay. Talaga bang itinuring ninyo akong anak ninyo? Pagkatapos kong bumalik sa pamilya Song, may pakialam ba kayo sa akin? Sa inyong paningin, si Song Jiu lang ang anak ninyo? Kahit na inaapi niya ako,
Sinasaktan ako. Sinusuportahan pa rin ninyo siya. Di ba? Dahil pinalitan ka noong una, patunay na sa pagitan natin. Walang ugnayan ng ina at anak. Sunuan-nuan, bakit ka bumalik? Bakit mo ako hinanap? Dahil sa iyo, napahamak ang pamilya Song. Anong problema? Masakit. Nako, Ginang. Baka naapektuhan ang pagbubuntis. Ihanda ang kotse. What? Tawagin ang pinakamahusay na doktor. Opo. Ang inyong utang. Hihintayin natin. Ikaw talaga, sunuan-nuan. Buntis bago kasal. Alam ko na di Xiaojue, kung bakit sa isang babaeng tulad mo siya, ay tapat na tapat. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Okay lang ako. Ayos lang, buti na lang. Talagang natakot ako ha. Nuan-nuan? Ilang araw lang, pumayat ka na agad. Manghihina ka pa. Kailangan mo kumain ng maayos. Sabihin mo kay Lola kung ano gusto mo. Lulutuin ko para sa iyo. Lola? Ang bait mong bata. Pinagdusa ka nila. Nandito ako, Lola. Walang magtatangkang mang-api sa kanya simula ngayon. Ikaw kasi, pasaway na bata. Kaya hindi ako mapakali. Sa araw ng kasal, nawala mo ang nobya. Lola, ako ang nagkamali. Okay lang, nuan-nuan. Hindi naman ito malaking bagay. Basta gusto mo, araw-araw kitang ikakasal, kung gusto mo. Araw-araw? Hindi na. Ano? May ganitong pangyayari. Wala man lang balita sa media. Ano sa tingin mo ang pamilya D? Sinong pahayagan ang may lakas ng loob na sumalungat sa kanila, maliban kung may gusto silang mawala? Mukhang marami kang alam tungkol sa pamilya D. Wakasan ang pamilya D. Iyan ang pangarap ng buhay ko. Sunuan-nuan. Yung pangit na babae. Kung hindi lang siya buntis kay Di Xiaoju, paano siya makakapantay sa akin? Gusto mo ring mabuntis ng pamilya D? May plano ako. Sigurado ka bang effective ang paraang ito? Noong unang panahon sa pamilya D, ang pagiging allergic ni Di Xiaojue sa mga babae ay naging usap-usapan sa buong pamilya D. Natakot ang matandang ginang ng pamilya, di na mawalan ng tagapagmana, kaya gumastos siya ng malaki para kunin ang Ano? Hehehe, yun na yung bagay na yon. At ang bagay na ito alam ko kung nasaan. Nasa kay Miss Song na lang kung handa siyang sumali. Basta makakuha ako ng posisyon bilang asawa ng pamilya D, gagawin ko ang lahat. Sige. Miss Song, ang tapang mo. Tiyak na magkakaroon ka ng malaking kapalaran sa hinaharap. Abangan mo. Hindi ko na talaga kaya kumain. Sige, kumain tayo ng kanin? Puro supplements lang ang kinakain ko, nasusuka na ako. Paano pa ako kakain ng kanin? Pero may dala kang bata sa tiyan mo. Ano? Hindi pala takot na magutom ako? Takot ka pala na magutom ang bata? Mahalaga sa akin ang bata at ikaw. Ano yon? Ano? May nangyari kay Lola. Lola. Buhay pa. Huwag kang mag-alala. Lola, ayos ka lang? Ilang araw na ba? Araw-araw kasama si Nuan sa ospital. Ikaw, bilang pinuno ng pamilya, wala ka bang mahalagang gagawin? Lola, ang ibig mo bang sabihin? Ang ospital, lugar na iyon, puno ng tao at hindi pribado. Kailangan mong mag-isip ng paraan agad. Magtayo ng isang postpartum care center. Ang manugang na babae ng pamilya magbuntis at magpahinga pagkatapos manganak. Hindi pwedeng walang lugar, di ba? Lola, ito ba ang sinasabi mong mahalagang bagay? Bakit hindi ito mahalaga? Ngayon, si Nuan ay ang pinakamamahal ng pamilya Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Kung magkakaroon ng anumang problema sa apo ko, ikaw ang pananagutan ko. Huwag kang mag-alala, Lola. Aayusin ko na ito ngayon. Huwag mo lang isipin ang iba. Uminom ka muna ng tubig bago umalis. Lola. Ikaw?
Di Xiaoju, hindi mo inaasahan, di ba? 20 taon na. Nagkita na naman tayo. Nakakainis naman. Buntis ako sa iyo. Pasensya na, Nuan. Nagkamali ako. Jue, tingnan mo ng mabuti. Ako si Juyu mo. Hindi. Kuya, nanaginip ka ng masama? Bakit ka bumalik? Hindi ka ba nagbubuntis? Ikaw pa nga. Tinawagan kita at si Lola. Wala kayong sumasagot. Akala ko iniwan na ninyo ako. Lola. Ikaw. Pag uwi ko, nakita ko. Ang galing. Sa liwanag ng araw natutulog ka. Parang baboy ang tulog mo. Sandali. Gaano na ba ako katagal natulog? Buong araw na. Ano? Nasaan si Lola? Si Lola nasa itaas. Nag-aayos. Akala mo ba lahat katulad mo? Sandali, may mali. Di Xiaohue, lumabas ka dyan. Sasabihin natin ito kay Lord, hindi ba masama? Tingnan mo yung kakupalan mo. Pumunta tayo rito para humingi ng paliwanag. Tama, Tay. Wala tayong dapat katakutan sa kanya. Hindi pa ako nakikipag-areglo sa inyo. Kayo pa, ang kusang dumating. Ah, hindi po. Lord, dumadaan lang kami. Dumadaan. Anong dumadaan? Di Xiaoju, pumunta kami rito para humingi ng hustisya para sa anak ko. Sabihin mo na, kung may sasabihin ka. HMP, Di Xiaoju. Alam mo ba sa sarili mo kung ano ang ginawa mo? Ha, ako ang pinuno ng pamilya D. Kung ano ang gusto kong gawin, kailangan ko bang magulat sa iyo? Nanay, Sige. So ang kayabangan ng pamilya D ay nakabatay sa panggagahasa at pananakot. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ginawa mo. Sabi ko na nga ba kung bakit hindi umuwi si Zio kahapon? Ah, ikaw pala, Di Xiaoju, tungkol sa kasal. Aminin ko, kasalanan ng pamilya Song namin. Pero hindi mo pwede gamitin ang puri ng anak ko para mag-higanti. Ang laki na ng anak ko, hindi pa nga nahahawakan ang kamay ng lalaki. Sino ba ang may alam? Tama na. Huwag ka nang magsalita. Dalaga ka pa ring dalisay, at ginawan ka ng ganito. Ang pamilya Song, respetado din naman kami. Kailangan bigyan kami ng paliwanag ni Madam D. Xiaoju, ano ang sasabihin mo? Ang asawa ko ay si Sun Wan lamang. Naniniwala ako sa sarili ko. Hindi ako gagawa ng ikakasama niya. Ano ang ibig sabihin ninyo? Bakit? Gagawin ba naming biro ang puri ng sarili naming anak? Biro ba yun? Di Xiaoju, kung hindi ka mananagot, ilalabas ko sa media ang tungkol sa inyo. Walang magiging maganda para sa lahat. Ikaw. Ako. Tatawag na talaga ako. Bahala ka. Tama na. Ayaw din ng pamilya Song na maging masyadong nakakahiya. 3 araw. Kailangan bigyan kami ng paliwanag ng pamilya D. Siya, hatid ang mga bisita. Oo, 3 araw. Babalik kami pagkatapos ng 3 araw. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala. Mabuti naman, Nuan. Bibigyan kita ng paliwanag tungkol dito. Ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng hitsura. Walang lakas ng loob ang pamilya Song. Tiyak na may naguutos sa likod. Ang mga larawang ito. Totoo ang mga larawan. Pero, Xiaoguai,
Magtiwala ka sa akin. Hindi ko talaga ginawa ang ganoong bagay. Tingnan mo, wala kahit gasgas sa katawan ko. Kung ako nga ang gumawa, paano posible na walang kahit anong bakas? Kahit ano paman, ikaw lang ang pinaniniwalaan ko. Sige, hindi ito ang oras para maglambingan. May ideya na ako tungkol dito. Dapat naisip ko na ang taong iyon. Buntis na. Talagang buntis na. Aakyat na ang pamilya song natin. Talaga, tignan ko nga. Ay, anak, buntis ka na nga. Yung matandang pulube. May kakayahan nga. Ay. Pero hindi lang alam kung ito ba talaga ang anak ni Di Xiaojue. Wala kang alalahanin, natural lang yan. Kinakalkula ko gamit ang aking mga daliri. Ayon sa paraang ibinigay ko, mabubuntis siya sa mga araw na ito, gaya ng inaasahan ko. Ngayon, ano? Sabihin mo kung ano pa ang nahulaan mo? Sa tingin ko, ang pinakamahalaga ngayon ay ang makipag-ugnayan sa lahat ng media sa lungsod. Kapag lumabas na ang balita ng pagbubuntis, tapos na ang lahat, wala nang bawian. Kahit may daan-daang bibig si Di Xiaojue, hindi siya makakapagpaliwanag. Iniisip mo pa ba ang nangyari kanina? Napakayaman mo. Napakagwapo. Totoo bang ikaw lang ang mamahalin ko? Sa tingin mo, ako ba'y parang lalaking madaling magbago? Paano kung hindi ka naman allergic sa babae? Mamahalin mo pa rin ba ako? Sa tingin mo, mahal at pinakasalan kita dahil ikaw lang ang makakalapit sa akin? Kaya kita minahal at pinakasalan? Di ba? Si Lu Zichuan ay nagbigay sa akin ng gamot dati. Sa ilalim ng epekto ng gamot, pansamantala akong nakakalapit sa babae ng malapit. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, maliban sa iyo, hindi ko nahawakan ng ibang babae. Ngayon gusto mong tumakas? Huli na. Sabi ng doktor, hindi pwede. Ano ba iniisip mo? Kaya kong tiisin. Hindi naman ako ganoong kahayop. Ikaw at ang sanggol ang pinakamahalaga. Lord, handa na ang kotse. Pwede na tayong umalis. Lord, nabalitaan ko po na ikinasal kayo. Buntis bago kasal. Totoo ba ito? Sabi ng iba sa labas, kumuha daw kayo ng iba habang kasal kayo. At buntis pa. Mr. D, pwede bang sumagot ng diretsyo? Lord, magsalita ka naman. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala. Milord, dumating ka na. Dinala mo rin ang walang hiyang ito. Milord, dumating ka na. May magandang balita ako para sa iyo. Sasabihin mo bang buntis siya? At sa akin pa ito, Ham. Di Xiaojue, paano? May lakas ka ng loob gawin pero walang lakas umamin, tama ba? Ngayon, alam na ng buong mundo na ang aking anak na babae ay may kaugnayan sa iyo. Kung hindi mo aaminin, paano ka na makakaharap sa mga tao? Sino ang nagsabing hindi ko aaminin? Kung ganoon, Milord, balak mo akong pakasalan. Kung ganoon, hiwalayan mo na ang babaeng ito. Ang bigamy ay labag sa batas. Ikaw, Kung muli mong gagamitin ang salitang iyon para tawagin si Nuan, sa bawat marinig ko, sasaktan kita. Di Xiaojue, ano ba talaga ang gusto mo? Sa tingin ko, ayaw mo lang umamin sa responsibilidad na ito. Ang salita ay walang ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Ebidensya, HMP. Kung ganoon, magpa-DNA test. Patawag ng tao.
Xiao Guai, huwag kang mag-alala. Imposibleng akin ang bata. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ano? Sumusunod ito sa batas ng pagmamana. Ang tsansa ng pagkakamag-anak ay mas malaki sa 99.99999%. Ano? Di Xiaoju, nakita mo na, di ba? Nasa harap mo na ang ebidensya. Halika, makinig ka. Hindi. Ginoong Jue, ayaw mo bang maging responsable sa akin? Huwag mo akong hawakan. Di Xiaoju, sabihin mo, itong ulat, kapag nakita ito ng mga paparazzi, ano kaya ang mangyayari? Binabantaan mo ako? Ay, magkapamilya naman tayo. Bakit kayo magkasalungat? Ginoong Hue, sa amin naman, wala naman kaming ibang hangarin. Gusto lang naming bigyan mo si Gio ng isang opisyal na katayuan, iyon lang. Kung ganoon, umalis na tayo. Ayos. Pasensya na. Ang sasakyan na ito ay para lang kay Ginoong Joe. Alam mo ba kung sino ako? Simula ngayon, ako na ang asawa ni Di Xiaoju. Lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Tito, mukha bang totoo ang pag-arte ko? Ang galing ng sanggol ko. Tito, paano mo nalaman sila? Ang resulta ng pagsusuri ay tiyak na magpapakita na sa iyo. Baka ikaw. Mahaba ang kwento nito. Ano? Si Xiaoju ay allergic pala sa babae. Ibig sabihin, hindi na siya magkakaanak? Lola, huwag kayong mag-alala. Kaya pa naman, depende pa rin kung gusto ng binata. Kunin. Dapat kunin. Para sa pamilya Di. Desisyon ko ito. Ibig sabihin, ang anak mo, baka kumalat sa buong mundo. Ang mga iyon ay sinunog ko na lahat. Si Song Jiyu ay malamang naloko. Minanipulan ng taong iyon ang pagsusuri. Pero, ang bagay na ito ay alam lamang ng pamilya Di. Kung tama ang hula ko, may traitor sa pamilya Di. Ganun pala. Oo nga, nasaan si Lola? Si Lola, nang huhuli ng masasama. Xiaoji, saan mo kami dinala? Ito ba ay nasa Pilipinas pa? Di Xiaoju, ayaw mo bang tumyupad sa usapan? Gagawin mo kaming patay. Di Xiaoju, walang hiya ka, hindi tao. Kung magpapakita ka ulit ng walang respeto kay Ginoo, pupunitin ko ang bibig ninyo. Ginoo. Ginoo. Mali ba ang inaresto ninyo? Kami ang mga biyenan ni Duke. Sa antas ng pamilya, dapat akong tawaging tatay ni Duke. Tama, pakawalan na kami. Kung hindi, hindi kayo patatawarin ni Duque. Tahimik. Mga biyenan, nag-uusap pa kayo tungkol sa antas ng pamilya? Hahaha. Karapat dapat ka ba? Sasabihin ko sa inyo, ang ginawa ninyong pagpapalit ng ikakasal, panghihiram ng binhi at pagpapanggap na buntis. Alam na ni Duque ang lahat. Ngayon, dahil sa respeto kay Madam, binibigyan ko kayo ng pagkakataong sumuko ng kusa. Sabihin ninyo ng malinaw, bawat salita, ano ang ginawa ninyo? Ha, akala mo bata nga ako. Kung sasabihin namin, iyon ang totoong wala na kami. Sana hindi kayo manatiling matigas ang ulo mamaya. Tatay, nanay, iligtas ninyo ako. Sila ay mga baliw. Iligtas ninyo ako. Ano? Biyenang lalaki at biyenang babae. Nakapag-isip na ba kayo? Ako ay isang taong makatwiran. Kung ang sanggol na ilalabas ay kay Duque, kung gayon, hihingi ako ng tawad sa inyo. Kung hindi, kung gayon, mamamatay kayong lahat. Ikaw, kayo ay hindi tao. Mga baliw. Mga demonyo. Tama yan.
Totoo, hindi ako tao. Si Duque ang nagbigay sa akin ng buhay na ito. Gustong manloko kay Duque, dapat isaalang-alang ninyo ang inyong katayuan. Binibigyan ko kayo ng 5 segundo para mag-isip. 5, 4, konti na lang ang oras. Sabi ko. Isang matandang manggagamot, binigyan niya ako ng paraan, para hindi na ako allergy sa kanya si Ginoong Duke. Siya rin ang tumulong sa akin na kumuha ng binhi mula kay Ginoong Duke. Kaya nabuntis ako. Ginoo, ang matandang manggagamot na iyon ang tunay na salarin. Ginamit lang tayo niya. Oo, Ginoo. Siya. Sinabi pa niya na may galit siya sa pamilya D. Lahat ng ito ay ginawa niya. Wala kaming kinalaman dito. Ang tinutukoy ninyong matandang manggagamot, siya ba ito? Matandang manggagamot. Sige na, Lola. Nahuli na ang pangunahing salarin. Wala nang silbi ang tatlong iyon. Ginoong Duke, wala kaming kinalaman dito, Ginoong Duke. Di Xiaoju, mas masahol ka pa sa hayop. Hindi ka ba natatakot sa karma? Ginoong Duke, dala-dala ko pa ang iyong anak. Sino ang nagsabi sa'yo na ang nasa tiyan mo ay akin? Huwag kang mangarap. Iyan ay hindi talaga anak ko. Imposible. Kung ang pagsusuri ay... Ikaw, matandang tao. Nagtulungan kayo ng doktor para dayain ako. Matandang tao. Maingay, kagahin niyo. Opo. Huwag, Ginoong Duke. Wag. Naalis na ang mga walang kinalaman. Ngayon, maaari na tayong umupo at mag-usap ng maayos? Dilin. Dilin. Siya ang ninong ni Xiaoju. Noong bata pa sila ang pinakamalapit. Ano? Huwag kang magpapogi. Sino ang malapit sa kanya? Paano? Naalala mo pa ang nangyari 20 taon na ang nakaraan? Babangon ka na naman? Para maghiganti? Hanggat may buhay ang pamilya D, hindi kita patatawarin sa iyong ama. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang ama ni Xiaoju ay naging matalik na magkaibigan ni Dilin mula pagkabata. Dahil lang sa ina ni Xiaoju, nagkaroon sila ng alitan. Pagkatapos manganak kay Xiaoju, isang aksidente ang sabay na kumuha sa mga magulang ni Xiaoju. Ika. Anong aksidente? Ginawa iyon ng gago na si Diyuntian. Dilin, pagkatapos ng maraming taon, matigas ka pa rin at ayaw maniwala. Ang patay ay hindi na mabubuhay. Si Xiaoju ay malaki na. Ano pa ba ang pinaglalaban mo? Hindi ako naniniwala. Si Nuan ay takot na takot sa tubig. Paano siya pupunta sa dagat? Si Nuan ay pareho ng pangalan ko. Lola? Ang aking ina ay si Nuan. Siya ang panganay na anak ng pamilya Yu. Si Yu Nuan. Kaya, ito ang Tiyo Dilin. Ang dahilan mo sa pagsaktan kay Xiao Guai? Oh, at ano? Gusto kong maramdaman mo ang sakit na ibinigay sa akin ng iyong ama. Walang kain? Tigilan mo na. Huwag mong duduguin ang iyong kamay para sa ganyang tao. Hindi ito worth it. Pasensya na. Kasalanan ko na nasangkot ka. Basta nandito ka, wala akong kinakatakutan. Umuwi na kayo at maglambingan. Simula bukas, Xiaojue, samahan mo si Nuan at magpahinga para sa kanyang pagbubuntis. At saka, kunin na ninyo ang kasal nyo ng maaga. Opo, Lola. Kain na. Dapat ginagawa yan ng mga katulong. Bakit ang misis ko sa pamilya di? Kailangan pa siyang magsikap. Tigilan mo na yan. Kailan mo ba kinakain ang binibili nila? Kasi ang sarap ng luto ng mahal ko. Ay, Ang tagal na, bakit mahal pa rin ang tawag mo sa akin? nagsawa ka na ba? Dati mahilig kang tumawag sa akin ng tito. Bakit hindi mo na ginagawa? Tito, Daddy, Mommy, anong ginagawa niyo? Pinag-uusapan ni Daddy at Mommy kung saan ka namin dadalhin mamaya. Talaga? Ang bait ni Daddy.
tubig. Saan galing ang pulubing iyan? Umalis ka dyan. Ang manikang ito. Mukhang mahal. Kunin na natin? Ikaw na lang ang gumawa niyan. Bakit mo pa ako sasabihan? Huwag mong galawin ang anak ko. Siya. Siya ang tunay mong kapatid. Ikaw, sino kayo? Hey, hindi naman ako baliw. Nagulat ako. Anak. Ako ang nanay mo. Ang tunay mong nanay. Kung ganon, si Sunuan-Nuan ang tunay na tagapagmana ng pamilya Song. Baliw na bata, hindi ka ba nasa pamilya Song? Bakit? Kasalanan lahat ng babaeng iyon na si Sunuan-Nuan. Ani, nasa traffic pa ako. Susunduin kita agad. Ay, hindi naman ako nagmamadali. Ngayon, si Xiao Tian ay masayang-masaya sa paglalaro. Ingat ka sa daan ha. Gago. Dapat noon pa ay ibinenta na ang babaeng ito. Tama, hindi namin inaasahan na madadami kami. Hindi pa sapat. Pati pamilya ng tunay kong anak na babae, nagpahamak sa pamilya. Ma, dapat kang kumilos para sa akin. Ate, ako ang magtatanggol sa iyo. Hindi mo ba alam kung saan siya madalas pumunta? Dalhin mo ako doon. Ngayon, gagawin kong magluksa ang buong pamilya nila. Mommy, anong klaseng tao si Daddy? Si daddy mo, napakagaling. Lagi siyang lumalabas sa tamang oras. Ang buhay ng mommy mo ay iniligtas ng daddy. Wow, so si Daddy ay parang Superman? Masasabi mo nga, sa totoo lang, sobrang galing. Kuya, siya nga. Mommy, marunong bang lumipad si Daddy? Kung kasama ang pagpapalipad ng eroplano, malamang, oo. Mommy, marunong bang magbuga ng apoy si Daddy? Mommy, marunong bang mag-teleport si Daddy? Ano ba yung mga tanong mo? Kalokohan. Sa madaling salita, tandaan mo, si Daddy ay laging nasa pinakamahalagang oras para protektahan tayo. Sapat na. Ha 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 ha. Okay na, Tian. Huwag kang magulo. Darating na si Daddy. Mommy, saan pumunta si Daddy? Bakit hindi pa siya dumarating? Miss ko na siya. Daddy? Siyempre, si Daddy ay lumalaban sa mga masasama. Wow, Daddy, ang galing mo. Paano mo nalaman na magkakaproblema kami ni Mommy? Siyempre, dahil sa superpower ni Daddy. Sa susunod, si Daddy, ipapasa ko sa iyo ang superpower na ito. Kailangan mo ring protektahan si Mommy. Bahala na sa akin, Daddy. Ayos ka lang? Gasgas lang naman. Walang problema. Sila, ano na ang nangyari sa kanila? Naipasa na sa korte. Makukuha nila ang nararapat na parusa. Mabuti naman. Ngayon, lumalaki na si Yanchen. Huwag mo siyang turuan ng masama. Narinig mo ba? Sige, sige, alam ko na. Simula ngayon, susunod ako sa batas. Magkita ulit tayong lahat. Di Xiaojue. Inaapi ako ng anak mo. Si Yanshin, huwag mong apihin si Mami. Nakalimutan mo na ba ang tuntunin ng pamilya Di?
ang tuntunin ng pamilya, Di. Si Mommy ang pinakamahalaga. Si Mommy ang pinakamagandang babae sa mundo. Si Mommy ay laging tama. Pesteng bata ka, maglaro ka na. Ah, anong ginagawa mo? Mag-anak tayo ng isa pa.